Magandang umaga mga kaubas. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. It's a beautiful Sunday morning. Wala nang ulan. Ngayon lang tayo makagawa na naman ng vlog. Kasi itong nakaraang mga linggo, almost 1 month nga yan na panay ang ulan dito sa atin. Kaya hindi tayo nakagawa ng video. Hindi tayo nakagawa ng vlog. Kahit itong mga ubas din natin guys, apektado rin ng matinding ulan. Apektado din sila ng punggos. Nandyan ang daon ni Meldio, nandyan ang mga amag na sumisira sa dahon ng ating ubas. Gaya nito. So, mga curative measures ang ginagawa na natin guys kasi nandyan na yung amag. Nagpapa-spray tayo ng anti-fungal every 4 days. Sinasamahan na rin ng insecticide para pang-control sa mga insekto na sumisira sa ating ubas. Ang magiging main topic natin ngayon guys ay itong moondrops. I-update ko kayo sa aking mga tanim na moondrops. Mayroon akong 5 cuttings noon na nabili sa online. 7 buwan na sila ngayon kasi naitanim ko sila noong February. Itong moondrops natin wala siyang rootstock. Maganda naman ang pagtubo ng moondrops dito sa atin guys. 100% naman na tumubo sila. At ito nga sila, ina-update ko na kayo sa kanilang development. Hindi pare-parehas ang kanilang paglaki. Yung iba, pencil size pa yung kanilang main trunk. Pero yung iba, malalaki na rin. Ito, more than pencil size na yan. Almost pentel pen size na yung kanyang main trunk. Pero mayroon ako isa dito na advanced na ang kanyang development guys. Papakita ko sa inyo. Kasi malaki na ang kanyang main trunk. Ito, more than pentel pen size na siya. Kasi ito, ikumpara natin sa pentel pen, mas malaki na siya guys. Ayan. Kahit dito sa baba, ayan. Pero itong kanyang cordon, gaya nito, ano lang, pencil size. Yung iba, mahigit ng pencil size gaya nito. Pero ang inaabangan natin dito guys, yung pag-develop ng kanyang fruiting canes. Kasi dapat bago natin pabungahin itong ating ubas, dapat pencil size ang kanyang fruiting canes. Yung iba almost pencil size na siya. Pero hopefully hanggang December magiging pencil size itong mga ito. Kasi ipopruning na natin sila sa December. Today is September. So may time pa para ma-develop ang kanilang fruiting canes. By the way, ang moondrops pala guys, isang variety na na-develop sa California. Yung sinasabi nila, ang patent nito ay hanggang 2031 pa. Pero nagtataka din ako bakit dito sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa, meron lang mga tanim na moondrops. Yung mga grapes enthusiast na kagaya natin. I don't know kung stricto ang implementation ng kanilang patent kasi supposedly hindi pa dapat na itatanim outside the US itong moondrops na ito. Pero ang hirap naman sigurong i-monitor kasi may mga nakakalusot din. Kaya siguro nagkaroon din tayo kung tutungang moondrops itong mga inaalagaan natin. Ang bunga pala nito guys ay elongated, parang maliliit na talong na may dimple sa kanyang end o sa kanyang puwitan. So you can just imagine. Ang kulay niya dark purple, almost black yung kulay ng kanyang prutas, at saka crunchy siya at saka matamis. Table grapes ito guys, magandang variety ito. Ang sinasabi pa ng iba, dapat daw ang moondrops inaalagaan sa greenhouse.
Pero itong moondrops natin dito, nandito lang sa farm na wala naman tayong greenhouse na pinaglagyan. Anyway, it's all experimentation, kaya masubukan lang na mag-alaga ng moondrops dito sa farm na walang greenhouse, kung anong magiging resulta. Of course, ang problema kasi natin guys, yung ulan. Kasi dito sa Pilipinas, may mga months na umuulan talaga, rainy season. After that naman, pagdating ng mga bare months, pag tumigil na yung ulan, that's the time na pinabubunga natin ang ating mga ubas. So we are given at least 2 chances na pabungahin itong mga ubas natin, kasi 3 months lang naman. Within 3 months expected na makapag-harvest tayo after pruning. So mga 2 beses natin mapabunga ang ating mga ubas dito sa Pilipinas na hindi affected ng ulan. Of course, yung mga may greenhouse, kaya nilang pabungahin ng 3 beses. Yun ang sinasabi nila. Pero sa atin na walang greenhouse, tama na yung 2 beses. Actually dito sa aking mini grapes farm, may mga ibang variety din na nakatanim dito. Halos sabay-sabay silang itinanim guys. Yung ibang variety gaya ng Baikonur, nagpakita na siya ng kanyang sipag magbunga. Sana itong moondrops mapabunga natin pagdating ng panahon, kasi itong variety na ito galing sa US. Ang Baikonur naman kasi galing sa Ukraine yan eh. Pero aside sa Baikonur, may mga iba pa akong mga galing sa Ukraine na variety gaya ng Gift of Nebistaya. Mga robust grower yung mga yan. So malakas silang lumaki dito sa atin. Gusto nila yung climate natin dito sa Pilipinas. Kaya siguro itong Baikonur nakapagbigay na siya ng bunga guys. Ito oh, bunga ng Baikonur yan. Nakaligtas siya sa ulan. Kasi marami namang bulaklak ito, pero hindi ko talaga pruning. Voluntary lang talaga. Yung iba nalusaw ng ulan, pero ito kita nyo naman, nakaligtas siya at saka malulusog ang kanyang bunga. Yun lang muna guys ang ating update sa ating moondrops and other varieties. Tuloy-tuloy lang natin ang ating pag-aalaga ng ubas at dito sa Pilipinas. In the long run, I hope na hindi na tayo bibili ng ubas sa ibang bansa pag marami na tayong ubas. Hanggang dito na lang muna guys itong ating vlog. Thank you for watching my video. This is Onofre Morris of Morris Farms na nag-iiwan sa ating lahat ng isang magandang umaga. Happy Sunday morning. Bye bye.